Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig, naroon dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, papogi points na naman si BBM dito po sa Bukana Bridge ng China. Yung mga galit na galit po sa China, aba, i-boycott nyo po. Pro-China ba si BBM? Yan na naman kayo, ha. Pag kayo may pakinabang, ha, pero may araw-araw niyong binabanatan yung China. Okay. Dilima, nagsabi po na may panibago na namang impeachment na inihahanda ang mga dilawan. Nagpauna na po yung mga Makabayan Black. Ngayon naman po ang mga dilawan, talagang mga peste itong mga to. Ayan po. Habang binoboto niya yung mga yan, ang lalaki po ng corruption na tinatalakay natin. Pero ang sasampahan po nila ng impeachment si VP Sara. Ang tanong, involved po ba sa napakalawak? Sabi nga po, buong gobyerno. Ang korupsyon. Ang tanong, may kinalaman ba dyan si VP Sara? Bakit si VP Sara na naman ang i-impeach ninyo? Wala na kayong ginawa kundi mamulitika ng mamulitika, kaya walang nangyayari sa bayan natin. At ito po, yung TV5, umaangal po sa mga manunubang ABS-CBN, hindi pala nagbabayad. Yung kasunduan nila, 'di ba, ine-ere sa TV5 yung mga programa ng ABS-CBN katulad ng Batang Quiapo. Hindi ko sigurado. Hindi naman ako nanonood ng Batang Quiapo, pero halimbawa pa yung Batang Quiapo na ine-ere po sa TV5 ng ABS-CBN, hindi pala nagre-remit. Ang kasunduan po nila ay sharing, profit sharing. Manunuba talaga 'to eh. Mga balasubas kayo. Magbayad kayo. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Ito po, unahin na natin to. Statement po ng TV5. Sabi ng TV5, when ABS-CBN lost its franchise in 2020, TV5 gave them a home. When Itbulaga lost its home in 2023, we welcomed them into ours. We have always been a kapatid to anyone in need. TV5 recognizes the value of ABS-CBN well-loved program to our viewers. However, palasuba sila. Hindi. Di pala, hindi. Pura. However, their failure to meet their financial commitments to us has made it very difficult for us to compensate our own employees, talents, and partners who help deliver these programs to your homes. Our content agreement with ABS-CBN requires them to remit on a timely basis TV5 share of revenues they collect from advertisers. Ayun pala yun. Ang kasunduan pala nila, direkta pala. Yung ABS-CBN, direkta sila na, biruin mo, pinapalabas. Ang akala ko po, ang nangyayari po dyan, magbabayad po sila ng airtime. Hindi po pala, no? Iba po lang ang kasunduan nila dyan. Yung mga advertisers na nagbabayad sa ABS-CBN, makikishare lang po yung TV5. Akalain mo kung gaano talaga kabalasubas. Ito pa, wag natin basahin lahat. Ito lang. Despite our repeated appeals, kahit raw po sila ay naninikluhod na
na magbayad naman kayo. ABS-CBN has failed to pay what is due. Neither have they given assurances nor indicated that they can or will. Ayun naman pala eh. Kaya po ang TV5 ay napilitan na pong tanggalin ang mga programa ng ABS-CBN. Una, hindi na nga nagbabayad. Ikalawa, wala pa rin pong kasiguruduhan. Hindi man lang nangangako eh. Talagang magkalimutan na. Mahirap po yan. Nung kayo po, person sa tao rin eh. Naaawa ka, di ba? Naaawa ka kasi nakakaawa ang kalagayan eh. Walang franchise. Wala silang mapaglabasan ng kanilang mga programa. Naawa ka naman, pinalabas mo. Nung kumikita na, putya, sinusolo yung kita. Yung kita na para sa TV5, hindi binibigay. Ang tawag dyan, balasubas. Naalala ko po si Tatay Digong, di ba? Binalasubas din yan. Na si Tatay Digong kasi kulelat nun. Ito yung kasaysayan nung kay Tatay Digong eh. Dahil po kasi kulelat si Tatay Digong sa survey nung nagsimula. No? Wala po siyang TV commercial. Kanya-kanya po. Yung mga Duterte supporters, kanya-kanyang gawa ng sako. Vote Duterte. Kanya-kanyang sabit. Pero nung tumataas na si Tatay Digong, may mga nagdo-donate na. Kasi baka manalo to, mag-donate na tayo. Nung may mga nagdo-donate na, para naman po raw hindi nakakaawa si Tatay Digong dahil wala siyang TV commercial, nagbayad sa ABS-CBN. Balasubas balasubas talaga eh. Hindi pinalabas yung commercial ni Tatay Digong. Nung presidente na si Tatay Digong, tsaka magsosoli yung ABS-CBN. Balasubas. Yan, makinig kayo, kayong mga hindi marunong magbayad ng utang. Nagbigay ka ng pera, no? Ni pasabi ngayon, parang wala na eh. Tinitigasan na lang. Sanayan lang yata yan eh. Alam nyo, kayo rin na magdadala niyan. Yung mga tao pong ganyan. Dala-dala nyo yan. Kita nyo yung ABS-CBN, nasanay na. Nasanay ng balasubas. Akala natin si Tatay Digong lang, di ba? Pati si Kiko Pangilinan, nagpatunay. Ako rin nga, hindi rin ako napalabas yung commercial ko, pero hindi ako nagagalit. Dami pa rin naloko-loko. May sangkay dyan. Marami bang utang yan? Hindi na, maaawa ka talaga eh. Maaawa ka talaga dahil, putya, kala mo, ay nako. Ngayon, kahit totoo po yung sinasabi, pero dahil yung attitude, ganun, pag hinalaan mo, mukhang binudol lang ako nun. Siguro, mahirap na lang ano eh. Ang bait po tignan kaysa sa akin. Nung taong hindi nagbabayad ng utang, napakabait. Pag titignan mo kaming dalawa, talagang ako mukhang manduruga, siya napakabait. Nakakaawa ang po siya. Ngayon, alam niyo po yun, eto sa totoo lang inaanin nyo mga negative energy. Yung mga nangungutang, tinulungan kayo nung nangangailangan kayo, tapos hindi kayo nagbabayad. Negative energy yan, kaya hindi talaga kayo, kasi iba po eh. Iba po yung pag naglalakad ka, wala kang iniiwasan tao, wala kang tinataguan, mas masarap sa pakiramdam. Hindi, napag-uusapan lang natin. Alam mo naman si Badong eh. Kung saan napupunta eh. 'Di ba? Masarap po pakiramdam na wala kang, hindi ka kakaba. Kasi
Yung mga negative energy po, kahit maliliit po yan, nakakaapekto yan pang-araw-araw, eh. Matindi po yan. Halimbawa, magkakasalubong na kayo, tataguan ka pa, 'di ba? O kaya hindi 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 kapalagayan, hindi mapalagay loob. Puwede rin namang sanay na. Puwede rin namang sanay na, 'no? Ako madali lang ako kausap, eh. Sabihin mo lang sa'kin, "Boss Buds, talagang walang-wala ako, puwede ba piso isang araw?" Oo, piso isang araw, okey pa 'yun. ₱30 isang buwan. Siguro naman hindi ka na mahihirapan nun. ₱30 isang buwan, ang tindi mo. Kumikita ka naman. Ay naku. Okey, punta na po tayo sa mga seryosong balita. Pasensya na kayo, nasabit yung may mga utang sa'kin. Maawa, eh, papangakuan ka, may darating akong pera. Awa ka naman. Naawa ka naman dahil may darating na pera. Ay naku. Wala akong pinariringgan, pero kilala mo na kung sino ka. Na parang limutan na lang, eh. Buti sana kung daan lang, oh, kaya mong patawarin, eh, Alam ko po, kaya ko po 'to sinasabi sa inyo dahil, pero kayo sa'tin, hindi tayo dapat nagdadala niyan. Tayo na nga ang nautangan, tayo pa magagalit tapos sila wala lang sa kanila. Ang sakit po sa dibdib nun. Hayaan niyo na lang, bayaan niyo ng tadhana. Hindi rin naman makakaligtas yang mga yan, eh, 'di ba? Mauubos din na magtitiwala sa kanila. Akala nila lahat ng unli. Yung, pagtitiwala ng kung sino-sino, unli. Hindi nila alam natatapos po, eh. Ako mahirap ako madalawhan, eh. Kaya naisahan na ako. Putya, is na lang daw bayad. Okey sana kung chiching, eh, 'di ba? Putya, serbisyo na lang. Solve na tayo, eh, putang wala naman akong mahita, naawa ka lang talaga, eh. Siguro naman kung napanood mo 'to mahihiya ka na. ₱30 na lang isang buwan. Kahit abutan tayo ng 100 years makakabayad ka pa rin. Teka muna, magkano ba yung ₱30 sa isang buwan? Kasi piso piso isang araw na lang, eh. Kung piso isang araw, ₱30 ang buwan, di ₱365 sa loob ng isang taon. Okey na ako dun. At least 'pag after 100 years, bayad ka na. 365, hindi pala 1,000 years. Ay tama, 100 years lang kasi 10 years, 3,600, eh, 'di ba? Hindi pala, mga 150 years, bayad ka na. Nakakagigil mo. Parang parang, uy, ah, nagkalimutan na lang. Total pinag-uusapan yung utang. Pasensya na po kayo, hindi po kayo ang sinisingil ko, kilala niya yun. Kilala niya yun, sarili niya. Dalawang tao yan. Pero 'pag sanay na sila hindi na yan. Parang ABS-CBN, sanay naman balasubas. Saan niyo ngayon ipapalabas yung ano, yung Batang Quiapo? Sa GMA7, 'di ba sinisingil din yung GMA7? Bayad kasi. Okay, punta na po tayo rito kay Dilima. Ito po sabi ni Dilima, panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, posibleng isampa sa 2026. Yan po ang pahayag nito ni napakagandang si Dilima.
Sabi pa ni hindi pa siya lusot. Ipinahayag ni mamamayan liberal party list representative Laila de Lima na posibleng sampahan ng panibagong impeachment complaint si Vice President Sara Duterte sa susunod na taon pagkatapos ng one-year bar rule sa Pebrero. Ayon kay de Lima, wala pang resolusyon sa mga aligasyon ng katiwalian laban sa Vice Presidente. Dagdag pa niya, may iba pang grounds at ebidensyang ilalantad upang mapalakas ang impeachment complaint laban kay Duterte. Ayan po, asang-asa pa rin si de Lima. Alam po ninyo, eto kasi alam po nila sa impeachment, hindi naman kasi korteng totoo yung impeachment. Ang pag-asa po nila sa impeachment, boto. Oh, nag-resign na si Jojo Cadiz. Ayan, may ano po sa atin, resign na naman. Panay resign na, 'di ba? 'Di ba 'yan yung tinuro ni ano? Sino ba nagturo diyan? Kasama yan sa tinuturo ni ano no, ni Saldico. 100K? Wala naman, mga kalahati lang. Wala pang kalahati yung sa akin sa'yo. Pero sa dalawang tao, malapit na sa 100K. Biruin mo, sayang yung pinaghirapan ko yun. Namamaos ako sa kabablog. Okay. Ito problema natin dito sa mga Dilawan Makabayan Block, no. Una, wala naman silang sinasabing isasampa nilang bago kay BP Sara. Nalantad na po to. Daang bilyon ang mga ibinibintang mismo kay Marcos. Daang bilyon. Si Marcos ang presidente ng tayo po ay lumubog, no? Lumubog po tayo dito sa kumunoy ng korupsyon. Si BBM po yan. Si BBM po ang presidente at itinuturo po ni Saldico na may sariling insertion. Si BBM po, tinuturo ni Saldico na mayroong dinideliveran siya, may 100 billion na insertion at nag-deliver si Saldico at mga tauhan niya ng 25%, sa makatuwid 25 billion. Ang tanong po, kumpara nyo po yung mga ibinibintang nila kay BP Sara. Sinabi po ba na may diniliver kay BP Sara? Yung 125 po ba ang bintang nila diniliver? Hindi po. Ano ba yung bintang talaga nila sa 125? Hindi ipinapaliwanag. Wala pong for the 1,000 times na sasabihin natin, confidential po, fund po, wala po nagpaliwanag ni isa. Ang presidente may confidential fund, hindi nagpaliwanag. Ang DND may confidential fund, hindi nagpaliwanag. AFP, Police, NBI may mga confidential fund, DOJ, hindi pare-pareho nagpapaliwanag. Walang basihan. Ang sa kanila, dahil hindi naman korte yan, kita po ninyo, kung totoong may kasalanan si BP Sara sa pagnanakaw, sa plunder, malversation, technical malversation at ano paman, bakit walang sinasampa sa ombudsman na kaso laban kay BP Sara? Diba? Kasi hindi naman talaga papasa, wala naman silang ebidensya. Pag sa actual na korte po kasi, kinakailangan mo ng ebidensya. Sa impeachment trial, hindi mo kinakailangan ng matinding ebidensya. Ang kinakailangan mo lang sa impeachment trial, mayroon kang numero. Nakita po ninyo? Halimbawa natin, pinakamagandang halimbawa, si Corona. Si Corona po, inimpeach siya. Sa impeachment court,
guilty si Corona. Tinanggal siya bilang Supreme Court. Natanggal siya. Pero sa korteng totoo, sa Supreme Court, o sandigan bagay, hindi ko na alam kung saan siya. Dahilan yan, sumama ang loob, hindi po ako medical expert, pero natitiyak ko sa inyo na isa yan sa nagpasama ng loob yung pagkakatanggal mo. Kasi ibang uri yung mga abogado. Chief Justice ka, natanggal ka sa pagiging, hindi naman mga politiko yan. Diba? Malamang dinamdam niya yan. Kung yan bang dahilan ng kanyang kasawian, malamang isa yan sa dahilan. Nung tigok na si Corona, napatunayan sa korte na wala siyang pagkakasala. Yan po ang hangad ng mga to. Makakuha lang ng numero. Sa ngayon, malabo silang makakuha ng numero sa Senado. Okay, pero ganun talaga eh. Ganun talaga yung anong tawag diyan? Ganyan talaga ang buhay nila eh. Kinakailangan nilang tuloy-tuloy na siraan yung mga Duterte hanggang 2028. Kasi yan lang po ang pag-asa nila. Okay. Ang problema nila ngayon, nakita na po natin yan, yung mga pumirma sa impeachment ni BP Sara, yung mga congressman ng Visayas at Mindanao, hirap na hirap po sila magpaliwanag sa constituents nila. Ang dami pong mga video na nagpapaliwanag yung mga congressman kung bakit nila kinakailangang pumirma sa impeachment laban kay BP Sara. Ngayon po, mas popular po ang mga Duterte sa Visayas at Mindanao kaysa noong 2025. Ano po ang ibig natin sabihin? Gugustuhin pa ba ulit ng mga congressman na magpaliwanag sila sa constituents nila? Pipirma ba ulit yung mga congressman? Ano po ang mga factor na maaring wala na ngayon? Maaring wala na sa kanilang magpondo. Maaring wala na yung magbigay na perperma. Sabi ni Toby Chanco, meron silang binigyan sila ng pondo para pumirma sa impeachment ni BP Sara. Ang tanong, meron pa rin ba ngayong mailalabas na pondo? Malamang wala na. Kaya iba na po to at lapit na po sa 2028 ng 2026. Ibig nyo sabihin, kapritsyo lang ng mga dilawan? Kapritsyo lang, pasisikatin nyo lang yung mga dilawan? Tapos kayo, magagalit na naman sa kanila yung constituents nila. For the sake lang na sumikat lang sila de Lima. Malamang hindi na pumayag yung mga congressman. Kasi ngayon pa lang bat-bat na sila ng puna sa mga constituents nila eh. Mahal namin ang mga Duterte, bakit kayo pipirma dyan? Kahit na yung pinakamalalapit pa kay BBM, hirap na hirap silang paliwanagan yung constituents nila. Kaya ako naniniwala ko na hindi na po yan mauulit yung impeachment na impeach si BP Sara. Ay hindi po. Si Sereno po ay hindi po na-impeach. Si Sereno po ay natanggal dahil sa co-warranto. Ang na-impeach po dahil sa SALN to si Corona. Hindi po si Sereno. Na co-warranto po si Sereno. Sa kanya naman po yung co-warranto na first time ko narinig. Okay. Punta na po tayo rito kay Bukana Bridge. Kaya malabo pa kayo. Ibabaon nyo lang yung sarili nyo. Mga Dilawan at mga Makabayan Black. Hindi kayo susuportahan ng mga kapwa ninyo. Lalo na ngayon. Ang dami na pong tumitindig para kay Kiko Pangilinan. Akala lang ng mga pumirma laban kay Kiko. Wala lang sa kanila. Nakita po nila yung backlash na ginawa. Nakita po nila yung naging suporta kay Kiko Pangilinan. Ay, Pangilinan tuloy. Kiko Barsaga. Pasikat na dihamak ngayon si Kiko Barsaga kaysa sa kanilang lahat. Okay, punta po tayo rito sa Papoto Ops.
Hindi, tirahin na rin natin 'to si Heidi. Ano bang pangalan nito? Yora kang nasa isip ko, eh. Etong Heidi, Bagsak ng si Heidi. Ano ba apelyido nito Heidi na ano, dating COA? Heidi Mendoza. Eto sabi ni Heidi Mendoza, sabi niya, corruption in DPWH surged after then President Rodrigo Duterte publicly belittled auditors, leading to higher non-compliance and eroded confidence in COA's oversight. Ang dahilan daw po ng malawakang corruption, si Tatay Digong. Kita nyo, ganyan lang talaga utak ng mga dilaw. Tatay Digong lang. Ang dahilan ng korupsyon ngayon, 2025. Kaya hindi ka mananalo eh. Huwag niyong iboto yan. Mga dilawan, mga utak sisi kay Duterte. Paano magiging si Duterte ang dahilan? Tanungin nyo nga sarili nyo. Pinagbintangan nyo ba ng corruption si Duterte? Wala naman kayong binibintang na corruption kay Duterte dyan sa DPWH na yan. Ang naalala kong investigasyon nyo lang ng corruption kay Duterte, yung Parmali. Kaya wag nyo kaming pinagbubulan na korap. Alam po ng tao, hindi po korap si Tatay Digong. Paano hindi po inaalaw ni Tatay Digong yung corruption? Wag nyong baguhin yung istorya. Masyado kayong pasikat. Okay, punta po tayo rito sa Bukana Bridge. Alam nyo, yung Bukana Bridge, no? Bilib na bilib ka talaga kay Marcos eh. Una, di ba galit na galit kayo sa China? Pati yung mga followers nyo, makakita lang na magpa-picture sa China, galit na galit kayo. Ito po, para sa kaalaman lang po ng lahat. Ito po, istorya ng Bukana Bridge. Saan po naganap yan? Paano po nagkaroon ng Bukana Bridge? Okay. Ito po, the Bukana Bridge Project in Davao City is a collaborative effort between Philippine government and the People's Republic of China. So, sa pagitan po ng gobyerno ng Pilipinas at ng China, sino pong gobyerno yung pinag-uusapan dito? Okay. Ito po ay naganap. The project was initiated during the administration of former President Rodrigo Duterte as part of the Build program. Ayun po, nakalagay doon, Build Better More. Diba? Okay. Ito po ba ay inutang ni Duterte kaya po pwede po? Ito po ba ay inutang po ng gobyerno ng Pilipinas kaya po pwedeng i-claim ni BBM dahil siya po ay kasama sa magbabayad? Siya na yung presidente ngayon. Okay, funding. Donor. The People's Republic of China, which provided China Aid grant under its official development assistance program to cover the approximately 3.126 billion pesos, about 60 million cost of the bridge. May babayaran po ba ang Pilipinas? Wala, dahil ito po ay dinonate ng China. Kailan po yan dinonate? Nung panahon ni Tatay Digong. Nakukuha po ninyo? Ni-negotiate
Dahil po magkaibigan si Tatay Digong yung China at saka yung China, no? Nagkaroon po ng negosasyon para kumbaga regalo po ng China yan sa mga mamamayan ng Davao City. Yan na. Yan po ang katotohanan. Siyempre, ngayon lang po yan matatapos. Pero, grinant po yan kung sa tingin nyo ba ngayon yan, magagrant ang China sa atin? Wala. Yan yung sinasabi natin na na walang, ngayon, ang tanong ko, meron po bang ganyang kagandang bridge na i-inaugurate? 3 taon na po si BBM mahigit, mag-4 na taon na. Ika-4 na taon niya ngayon. Meron na ba kayo nabalitaan na ganyang kagandang bridge na i-inaugurate ng gobyerno ni BBM? Na siya naman po ang nag-initiate, siya naman po naghanap ng donor. May donor po ba si BBM? Wala. Wala naman pong problema na inaugurate mo eh. Yun nga ang gusto namin, ituloy mo dapat yung mga trinabaho ni Tatay Digong. Sana hindi lang yung libre ang tinuloy mo kasi libre. Wala ka namang pakialam dun dahil pati contractor niyan China eh. Hindi wala kang perang nilabas diyan, walang pera nilabas yung Pilipinas. Pero ikaw ang bidang-bida, 'di ba? Ang nakakalungkot dito, eto pong Bukana Bridge, nakita mo sila-sila lang yun naroon. Wala ni mamamayang Dabawenyo, wala. Walang kinamayan, walang nagpa-picture, hindi hinarap yung mga tao. Pati po yung mga taga Davao, baka hindi inimbitahan. Siyempre, bakit mo nga naman imbitahan kung hindi dumalo, di nakakahiya. Hindi lang 2018 eh. 2018 yata yung inaprobahan na eh. Basta 2020, ay tama, 2018 yung negosasyon tapos 2020 yung nagsimula na. Meron kasing history pa niyan eh. Etong AI na to, kulang eh. Teka, when was Bukana Bridge? May dati na palang Bukana Bridge. No? Ito, parang yung tulay-tulayan President lang. Rodrigo Roa Duterte started it. Today, the Bukana Bridge reshapes Davao's skyline, stretching before 2018 planning stage. DPWH. 1.34 kilometers. President Rodrigo Roa Duterte started it. Today, the Bukana kilometers over the Davao River. 2018 formalized under Duterte admin. Philippine-China signed exchange of letters. Tapos, this is why it was formalized in 2018. 2019 to 2022, design review and delays. Yan. These years explain why the project did not start immediately after 2018. 2023, contract signing. So, namana na lang yan ni BBM. Wala namang problema na manahin ni BBM yung mga magagandang proyekto ni Tatay Digong. In fact, yun nga yung kaya natin siya binoto. Dahil pangako niya na itutuloy niya. Maraming salamat muna kay Jennifer Laushu. Nakakatawa si Bangag. Legacy daw niya. Ni hindi man lang binanggit for respect man lang kay Tatay Digong. Ni hindi man lang in-invite ang Chinese Embassy. Paano mo naging legacy yan? Libre nga yan.
Okay. Ituloy po natin, no? Nagre-react po tong isang loyalista dito po sa headline na flood control scandal backfires Marcos as ratings hit new low. O pinakamababa po. Lahat po ng pinakamababa na tamo ni Marcos. Pinakamababang halaga ng piso. Panahon po ni Marcos. Malaking utang. Panahon po ni Marcos. Pinakamababang usad ng ekonomiya. Panahon po ni Marcos. 3 taon ni Marcos, 3 taon din na hindi naabot yung target sa ekonomiya. Pinakamababang stock exchange o stock market, panahon din ni Marcos. Talagang lahat po. Pinakamababang moral ng Pilipino, panahon ni Marcos. Isa lang po pinakamalaki sa panahon ni Marcos. Pinakamalaking utang. Kaya lahat ng negative, ikaw ang number 1. Pinakamababa na tayo sa turismo. Mababa tayo sa stock market. Lahat po, record. Ngayon naman, sa personal, pinakamababang rating Marcos ngayon nagaganap. Pero ito po ang pagtutwist ng itong mga loyalista. A drop in ratings isn't failure. Hindi A drop in ratings isn't failure. It's the cause of exposing pogo, blood control cartels, and political parasites. Real reform creates enemies. Nakakatawa, di ba? Kaya daw po mababa, ito ang paliwanag ng mga loyalista. Kaya daw po mababa ang trust at mga rating ni BBM ngayon, pinakamababa. Kasi ini-expose niya raw yung pogo, ini-expose niya yung mga flood control cartels at mga political parasites. Yung reforma daw po ay nagke-create ng enemies. Ang nangangayaw kay BBM hindi naman yung mga political parasites eh. Ang nangangayaw kakampi niya pa rin nga hanggang ngayon, no? Yung mga congressman, kaaway na ba ni BBM yung mga congressman? Hindi pa, supporter pa rin. Hindi naman po yung mga flood control cartel ang kaaway ni BBM. Kaaway na ba ni BBM yung mga magnanakaw sa flood control na karamihan ay congressman din? Hindi pa rin. Nabulan nyo kami. Si Tatay Digong nagreforma po. Si Tatay Digong nagkondak po ng war on drugs. Marami po naging kalaban si Tatay Digong. Nagkondak po si Tatay Digong ng war on corruption. Marami po siya naging kalaban. Pero bakit po mataas ang rating? Hindi naman po taong bayan yung naapektuhan nung ginawa ni Tatay Digong. Ang ginawa po ni Tatay Digong, no? Na naapektuhan po yung mga drug lords, yung mga oligarko, yung mga politikong magnanakaw. Marami po siya nakaaway. Drug lords, mga magnanakaw, sindikato, at mga politikong magnanakaw. Pero minahal si Tatay Digong ng tao kaya mataas ang kanyang rating hanggang sa huli. Pati ba namang bagsak ng rating? Bagsak ang rating dahil galit ang tao kay BBM. Galit ang tao kay BBM hindi dahil sa ginagawa niya reforma. Galit ang tao kay BBM dahil siyang presidente sa napakalawak ng korupsyon. Lahat ng tao niya involved sa korupsyon. Palagay na nating tama si BBM. Piruin mo, Executive Secretary si Lucas Bersamin. Bakit ba tinanggal? Kung hindi nyo pinapaliwanag yan at inuugnay siya riyan, di ba? Ugnay. May kaugnayan, di umano.
kanyang budget, di umano may kaugnayan, DPWH, panay mga sekretary na to eh. Involved lahat. Palagay na nating tama si BBM. Involved ang lahat, ikaw lang ang hindi involved. Ang laki pa rin ng kasalanan mo. Bakit hindi mo kayang pigilin yung mga tauhan mo? Panay tauhan mo yan lahat eh. Kaya galit po yung mga tao, lantad na lantad, kanya-kanyang nakaw. Ang dami pong namamatay sa baha, samantalang nagpapasasa yung mga taga-gobyerno yan po sa mga flood control project. It's either palpak na flood control, substandard, at ang pinakamalupit, ghost project. Mabababa ang rating ni BBM dahil natutuwa sa kanya ang tao? Utot nyo. Alam niyo, mga paliwanag nyo, pambuisit pa eh. Tapos nagkaroon pa ng anti-clear na ang tanging trabaho ay mang-asar. Mang-asar lang naman talaga trabaho ni anti-clear eh. Wala naman siyang nililinaw. Wala naman siyang mga proyektong nasasabi sa mga tao. Alam ng mga Pilipino na walang proyekto. Pero sangkatutakan na kawan na naganap. Ngayon, nalalantad na. Pati po yung mga proyekto. Pati po yung mga proyekto ni... Anong pangalan nun? Yung hinahanap natin ngayon. Kung saan dinala yung pera ni Ralph Recto. Si Ralph Recto. Iba-ibang mastermind di ba? Meron pong mga mastermind sa flood control. Yung budget ng mamamayan na dinala sa flood control, yan yung tropa ni Martin Romualdez, Saldico, at saka yung mas mataas pa sa kanila. Ito naman si Recto, mastermind naman siya, yung mga pinagkukuha. Lahat ng mula po dun sa gumawa po siya ng circular, si Ralph Recto, siya po ang mastermind niyan na makuha na ng pera yung PhilHealth, makuha na ng pera yung PhilHealth, PDIC, yan po yung pinakamalaki. Nakakuha sila ng pera dahil sa ginawa ni Recto, siya yung nag-mastermind. Ang daming mastermind, iba-ibang krimen eh. Sa kanya naman yan. Ngayon, natuklasan na po natin saan dinala ni Recto yung pera natin. Saan dinala yung PhilHealth. Yung PhilHealth na para sa mga may sakit. Flood control din dinala. Bakit flood control? Madali ang pera sa flood control eh. Hindi naman lahat. Kasi po, pag nilagay niyo yan sa classroom, ilalagay po yan, this is where your taxes go, di ba? Sa flood control, wala naman nakakaalam sa atin na dapat pala may flood control project dito sa lugar na to. Sa eskwela, hindi mo pwedeng paglihiman yun. Hindi ka pwedeng magkaroon ng ghost classroom dahil hanapin ng principal, asan itong papipirmahin nyo ko, asan yung classroom? Hindi kayo pwede magsabi na ghost classroom dun. I-report, pumipirma mga principal dyan, nagawa na eh. Sa flood control, putya kahit wala sila napagawa, sila lang sa DPWH. Kaya dyan dinala ni Recto yung mga nawawalang pera natin. Pag natuklasan pa natin yan, pati yung mga pinagbentahan ng ginto, baka nasa flood control din yan eh. Thank you very much kay Bayona TV na nagbigay sa atin ng $279. Boss Buds, parang walang Chinese official doon. Oo nga di ba? Saan ka hindi, inspection pa lang naman yun sa December 15. Imposible namang hindi sila mag-imbita ng Chinese official doon. Nakakahiya naman. Dinonate sa atin ng China tapos wala kayong imbitahin. Mahiya naman kayo. Teka lang, titignan ko lang bago tayo pumunta sa tanungan portion. Baka may nakalimutan tayo. Ay, sumagot din pala yung yung ABS-CBN.
Nasaan na ba yung sagot ng ABS-CBN? Eto na lang yung sagot ni ano. Eto na lang po sagot ni Larry Gadon para may mabanatan pa tayo. Isa na lang. Last na to. Okay. Sabi po ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Papa Gadon, loaded presidential son and House Majority Leader. Tuwan-tuwa po siya, no? Pinupuri niya po si Sandro Marcos dahil umattend sa ICI. Hinahangaan ko ang katapatan ni Congressman Sandro Marcos sa kanya. Voluntaryong pakikipagtulungan at pakikipagkooperasyon dito sa ICI para sa investigasyon nito sa flood control scams na yan. Hindi kagaya ni Congressman Pulong Duterte ng Davao na umiiwas at kinu-question pa niya ang jurisdiction daw ng ICI dahil wala raw jurisdiction ito sa kanila ni BP Sara, he said. Totoo naman pong walang jurisdiction yung Totoo naman pong walang jurisdiction yung ICI dahil ito po ay create lang ng executive order. Speaking ng executive order, 'di ba? Kaya ngayon, ang panukala po nila, gumawa na ng batas para mas matatag. Anong tawag doon? Lalagyan na nila ng kapangyarihan, hindi na ICI, magtatatag sila ng panibagong ICI. Alam po ninyo, pandidelay lang po yan. Pag kayo po, sino po gumagawa niyan? Sino po gumagawa ng batas para mag-create ng panibagong ICI na may tunay ng kapangyarihan? Tama si Pulong. Ang executive order po, executive department lang po ang kayang ipaloob niyan. Parang ulitin ko na naman yung paliwanag ko. Pag sinabing DepEd order, DepEd personnel lang po ang involved doon. Pag sinabi ng pong executive order, executive department lang po ang involved. Hindi po kasama dyan yung Supreme Court. Hindi rin po kasama yung Senate at saka yung House of Representatives. Bakit umatin si Sandro Marcos? Siyempre, tatay niya nag-create ng ICI, tapos hindi siya attend. Actually, nag-volunteer siya. Tignan po ninyo kung hindi totoo si Pulong. Kung hindi po totoo si Pulong na hindi sila saklaw niyan, bakit hindi po bigyan ng... bakit wala pong parusa si Pulong? Ayaw niyang umattend. Paparusahan ba si Pulong? Hindi. Wala nga silang power eh. So ano ang solusyon nila? Magke-create ng ICI, gagawa ng batas para mag-create ng ICI. Kailan pa magagawa yung batas na yan? Pag hindi na sila presidente. Ibig sabihin ba dong, pag walang ICI na may power o yung kine-create nila na hindi batas, wala na mangyayari sa investigasyon? Meron po. Ano dapat nilang gawin? Dapat lang mag-imbestiga yung Senado. Kung ano-ano mga ginagawa ninyo. Walang kapangyarihan yung ICI. Gumawa tayo ng batas na magbibigay ng kapangyarihan sa ICI. Hindi nyo po kinakailangan ng gumawa ng batas. Ang kailangan nyo lang pong gawin, lakson, mag-imbestiga lang yung Blue Ribbon Committee. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa, si Janet Napoles, sinearch ko po eh. Meron po bang katulad ng ICI nung panahon ni Janet Napoles? Nagtayo po ba? Kanino bang panahon yung si Napoles? Si Pinoy? Nagtayo po ba si Pinoy? Pinoy ba si Napoles? Nagtayo po ba si Pinoy ng ICI? Hindi naman eh. Blue Ribbon Committee lang. Sapat na. Ano lang gagawin ng mga senador? Mag-imbestiga. Ano naman nag-imbestiga yung Blue Ribbon? Lacson, hindi ka nag-iimbestiga, presscon ka ng presscon. Ang Blue Ribbon Committee nag-iimbestiga. Ang ginawa ng panahon ni Napoles, nag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee. So ano po ang susi? Gagawa ba ng batas? Hindi. Pag-imbestiga lang. Yung investigasyon nila, pinasa nila sa ombudsman. Naging basehan to ng ombudsman para masampahan
ng kaso si Napoles at saka yung mga involved na mga senador at congressman. Kaya po nakulong si Enrile, si Bong Revilla, at saka si Jinggoy. Hindi po nagtatag ng ICI noon. Bakit kinakaya naman noon? Kung kailan malawak yung nakawan, ayaw mo. Ngayon, ay nako, formally, 7 buwan na nag-imbestiga. Si Lacson, hindi po buwan ang binibilang natin eh. Ilang beses lang. Ayaw na agad. Kaya nyo pong malutas. Kayong mga rally, kayo ng rally. Mga senador, nagrarally. Kinakailangan. Huwag kayong mag-rally, mag-imbestiga kayo. Makakatulong kayo. Paubayan nyo, hindi ko sinasabing masama mag-rally, paubayan nyo yung rally sa mga walang kapangyarihan sa mamamayang Pilipino. Kayong may kapangyarihan, kayong binoto namin para lutasin ang mga problema, kaya nyong lutasin. Paano nga ba dong lulutasin? Mag-imbestiga kayo. Yung imbestiga nyo, ipasa nyo sa ombudsman, naroon yung ebidensya dahil nag-imbestiga kayo, masasampahan ng kaso ng ombudsman ayon sa mga investigasyon nyo, ayon sa ebidensya na nakuha ninyo, problema nyo, ayaw nyo mag-imbestiga eh. Dakdak ng dakdak sa preskon. Preskon dito, preskon dun. Ayaw mag-imbestiga. Ano mangyayari? Wala. Nga. Tapos sasabihin, sana makulong na sila. Kasi yung ICI. Bakit nyo pinaubaya sa ICI? Nung panahon ni Napoles, wala namang ICI. Nag-imbestiga yung mga senador. Kaya na ng senador yan, may NBI tayo, may ombudsman tayo, kaya na yan ng natural na mga. Hindi nyo kinakailangan magtatag, magtayo na magtayo. Tatag kayo ng tatag, tayo kayo ng kung ano-ano. Mag-imbestiga kayo, yun yung trabaho nyo. Kung hindi mo kaya, Lacson, na mag-imbestiga, yung Blue Ribbon, wag ka na dyan. Ibigay mo yan sa gustong mag-imbestiga, ibalik mo kay Marcoleta. Meron na tayong nasampahan ng mga kaso.